Pinagtibay na sa huling pagbasa ng Senado ang 6.793 trillion pesos na panukalang pondo para sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe live. Luisa. Audrey, tuloy na ang inaasahang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee ngayong linggo. Ito'y dahil nga lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang pondo para sa 2026. Sa botong 17-0-0, no negative votes at no abstain, nagkaisa ang mga senador na ipasa na sa Senado ang panukalang 6.793 trillion pesos na pondo para sa 2026. With 17 affirmative votes, no negative votes, no abstention, House Bill 4058 is approved on third reading. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, ang ipinasa nilang budget bukod sa naging transparent, malinaw na disiplinado at walang anumang uri o anyo ng korupsyon. We have worked together to create a budget that has been strengthened at every stage. Sa ating mahabang pagtatalakay, dalawang mahalagang layunin ang ating binabalikan. Una, ang pagpapalakas ng mga programa ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Pangalawa, panatilihing bukas at matibay ang ating proseso laban sa anumang anyo ng korupsyon. Through our collective work, the 2026 budget is now more transparent, more disciplined, and more accountable than before. Ilan naman sa highlights ng pondo ay ang pinakamalaking alokasyon para sa Department of Education na umabot sa 1.37 trillion pesos, mas malaki ng 91 billion pesos mula sa House version ng budget. Nakalaan ito sa pagpapagawa ng 24,000 classrooms sa susunod na taon, feeding programs at mas maraming iskolar para sa mga state universities at colleges. Malaki rin ang pondo para sa kalusugan na nakalaan naman para sa pagsasaayos ng mga ospital at pagpapatupad ng zero balance billing at nadagdagan din ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ng kalamidad nitong taon. Pero sa Senator Pia Cayetano, kahit bumoto ng pabor sa budget, may inihirit pa rin na pondo para naman sa PhilHealth. Anya, hindi kasi umano na ibibigay ang earmark funds para sa ahensya, pero maasa siya na maaayos ito sa bicameral conference. There is a concerted effort, Mr. President, to disregard this law that we passed. There's a concerted effort to pretend that we truly care about the health of the Filipino people, and yet earmark fundings do not go to PhilHealth. So, Mr. President, I hope that my statements do not fall on deaf ears. There is still a chance. There is still the BICAM. Dahil nga lusot na sa Senado ang huling pagbasa ng panukalang pondo, tuloy na ang bicameral conference na nakatakdang isagawa sa December 11. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, Vice Chairman ng Committee on Finance, may mga umaalma raw na mambabatas na i-live stream ang BICAM. Hindi naman mula sa Senado, kundi mula raw sa Kamara. Ang problema, hindi naman kumukontra. Kami hindi dito sa amin. Sa House, sa House, ayaw nila. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? Tsaka number 2, that's budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Hindi naman mga pera na sila doon ni Congressman. Kaya, nakakatanong yun, why not? Diba? Why do we have to hide? Diba? Kailangan natin, i-live natin, diba? Up to the last minute, last centavo, para makita ng tao. Pero sabi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kailangan pa kasi magpasa ng resolusyon ng Kamara para sa live streaming ng BICAM. Nagpasa kami ng concurrent resolution, walang counterpart eh. Kami nagpasa namin dito, di ba? So ilalaban namin kasi kailangan live stream. Nanindigan naman si Senate President Vicente Soto III na ila-live stream ang gagawin nilang BICAM dahil ito na rin ang utos o gusto mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So namin naka-open, kitang-kita ng publiko, sino-sino naglagay ng ganito, sino-sino nagpasok dyan, anong budget para sa mga tatlong pinakamahalaga, DepEd, DOH.
Audrey, yung bicameral conference na inaasahang isasagawa sa December 11 ay sa Intramuros, Maynila. At kanina ay nagsagawa naman ng caucus yung ilang mga senador at inaasahang isinasapinal na kung sino-sino yung mga senador na dadalo dito sa BICAM. Samantala, Audrey, mabanggit ko na rin kanina ay tuloy-tuloy yung sesyon ng Senado kahit nga napasa na yung panukalang pondo para sa 2026 at dito ay natalakay na agad o nabuksan na ang plenary debates para dito sa batas na bubuo ng Independent People's Commission. At makaraang magkaroon ng ilang mga katanungan o interpellations, si Senate President Vicente Sotto III ay nasuspend ulit yung pag-uusap o pagtalakay dito, pero inaasahan naman na magiging priority bill nga ito dahil katulad nga ng sinabi kanina ni Undersecretary Claire Castro ay isa ito sa napag-usapan ni na Senate President Sotto at ng House Leader para nga dito sa magiging priority bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na taon. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.